budget, GAA. Paliwanag ko muna yung paano nangyari. Ang unang-una sa budget, National Expenditures of the Philippines, program, National Expenditure Program, yun ang budget ng Presidente. Tatawagin yung lahat yung mga departamento, magsalita lahat ng mga kailangan nilang pera, amount of money to spend. So, hihimayin niya yan. Pero walang insert. Tama si Claire Castro. Ba't siya maglalagay niya sa DA? Pwede ba ilagay sa net? Tama siya. Hindi talaga nilagay sa national expenditure dahil maraming makakakita yan, maraming tao. Lahat ng departamento. So malinis yun, ipapasa ngayon sa Congress. Hindi ba yun yan, nandun na yung mga ibang insertion. Then sa Senate, nandun na rin yung mga dagdag bawas. Then pag kukumpira yung dalawa, yun na ang BICAM. Yung BICAM, kukunti na lang sila doon nakakaalam. Yun na nagsasaksak mga insertion. Ang utos ni Presidente, 100 billion isaksak doon sa BICAM. So, pag nandun na yung BICAM na isaksak na lahat yung bilin niya, pero yung NEP, pinirma niya, siya unang-unang pumirma sa NEP. So, umikot yun. Pangalawa, pagkatapos sa BICAM, pupunta sa Office of the President. Again, doon niya hihimayin at titignan niya yung mga insertion doon na sinabi niya na nandun. At bago niya pirmahan, scrutinize na yan. Baka may nakalimutan ako. Reviewed and scrutiny by the President. Yung binigay na GAA ay yung BICAM. So, ang ginawa ang Presidente, tinignan niya mabuti kung nandun yung mga insertion. Nandun. Ang pinag-insert na 100 billion. Ang tinanggal niya ron dahil sa ang tinanggal na niya ron 26 billion. Pero sa public roads and highways, ang tinanggal niya ron na nandun yung mga insertion is 1,500,000 lang. 1,500,000 ang tinanggal niya. So, ang insertion na nandun ay 999 or 99.5. Yung 100 million 1.5 million lang tinanggal niya. So siya nagtanggal sa nung sinapit niya sa kanya. At nagtanggal din ng 26 billion pampaganda pampalistik. Pero yung insertion 1,500,000 lang. Naka-record po lahat yan. Para hindi tayo mabudol. Ngayon, ang ginagawa niya, yung tanong mo, binibintangan niya lahat, huwag lang umabot sa kanya. Wala na katapusan yan, ibibitawan niya lahat yan. Ang dami lang binanggit ni Saldico. Tiyangkal na naman si Bersamin at pangandaman sa Senyor Saldico. Bakit hindi niya magalaw-galaw si Speaker Istra? Martin Romualdez. Tuloy ako sa history. So, bakit hindi niya matanggal? Bakit? Ang liwanag. Kakot, tatlo yan eh. O, nagtuturuan na. Yun na, yung nangyayari sa loob, nagtuturuan na. Si Martin, hindi, yun na ang tinuturong Presidente. I dare the President to investigate
Speaker Martin Romualdez. Pinsan buo niya eh. Kasama siya eh. Damay siya. Yes. Kung ituturo niya. Kung ituturo niya, ituturo rin niya yung mastermind. O paano? Hindi masosolve ang gobyerno to dahil ang problema sila. Sila ang problema. Sila ang gumawa. Paano nila masosolve yan? Nagtayo ng ICI. Anong tawag doon? ICI? Dagil kinakon ito. Independent Commission on Infrastructure. Siya nagtayo. Yung Chairman Reyes, unang inimbestigahan na sila Diskaya. Ilagay mo lahat yan. Yung mga binibigyan pera. Nilagay, dami. Nagpisal niya sa unang nilagay nila, Calatrava. Ay, hindi mo pwedeng ilagay yan. Sino si Calatrava? Ang asawa niya, kapatid. Ang asawa niya, Josephine, kapatid ng asawa ni Speaker. And si Calatrava, siya ang Office of the President for the Visayas. Siya involved dyan. Pinatanggal ni Chairman Reyes. Paano ka? Ano mangyayari doon? May sinabi pa doon, 20 million, pinatayo yung maraming radio station ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Pinagawa sa amin po yung isang radio station niya, 20 million. Hindi mo pwede ilagay dyan. Wala lahat. Paano nyo, how do you trust that kind of commission? Kung sila mismo. At saka kinulong si Diskaya dahil iba na siya sabi. So ganoon din yung mga nagsasalita ngayon, ikukulong, panademanda pa lahat. Pero nasaan yung mastermind? Nasaan si Martin Romualdez? Kung magsalita si Speaker Martin Romualdez or si BBM, bakit hindi sila nagsasalita? Mahirap po pag sinungaling. Ipapakita ko sa inyo lahat mamaya. Wala po ba? So, mahirap po magsinungaling. Kaya hindi sila makasagot. Press release si Martin Romualdez. Nag-press release lang. My conscience is clear. Totoo yun. Walang konsensya yan sa mga ginawa. BBM, wala rin isang salita. Ako po, may isang salita. Kung may kasalanan ako, pakukulong po ako. Kusa akong pakukulong. Ipakita ko sa inyo mamaya pagdating yung TV kung paano ang nangyayari sa ating bansa. So yun ang sagot ko sa sabi ko. Natuturuan na eh. Yun. I would also like to get your reaction kung sa sinabi ni Senator Ivy sa INCI about BBM. Siya gumagamit ng droga doon pa. Ako alam ko nung matagal na. Dahil naging governor din sa Ilocos Norte, kapitbahay namin. Tingnan nyo nangyari. Nag-governor sila doon ng Tagalog. Ako po, nag-governor din doon. Pare-pareho kami ng industriya, tabako. Doon lang pwede yung British tobacco, which is the main ingredient of cigarette. Pare-pareho kami yan ng negosyo. Pero anong ginawa ko? At before I became governor, I was the biggest trader of tobacco. Kaya doon ako kumita ng gusto. Nasa dito ko yun, bibigyan ko yung gusto. Now, nag-governor ako, kinausap ako ni Marciano ng eleksyon. Kinausap ako yung tatay nila, Ferdinand Marcos. At kinausap ako na dahil alam niya na kontrolado ko yung tabako sa Ilocos. Because I was the biggest trader.
daan-daan truck po ang dinadala ko sa mga retry plant, Caloocan, Pasig, La Union, saan. So, kinausap ako, para siya na. Pwede mong tulungan si